Ito po ang ating topic ay ang tungkol po sa ating paglalagay po ng pintuan kung saan po ito. Bago po ang lahat, ini-invite ko po kayong paki-subscribe po naman ng aking channel at saka po paki-like na rin at paki-kalog-kalog na rin po ang ating notification bell para sa ating updated lagi po ng ating video. Andito naman po tayo para pag-usapan natin yung sabi ko nga kanina, ang pagtatapikan natin ngayon ay ang tungkol po sa paglalagay ng pintuan. Ano-ano nga ba po ang maswerteng pintuan? Ano-ano nga ba po ang mga dapat paglalagay ng ating pintuan? Ito po ang pinakauna nating topic. Ang pinakauna pong topic, ito po ay naaayon sa ating laki ng ating bahay. Kung malaki po ang ating bahay, siyempre po maglalagay tayo ng malaki din na pintuan. Ngayon po, kung maglalagay naman po tayo sa apartment ng ating pintuan, yun po din ay naaayon po sa size ng ating bahay. Yun po ay lahat po naaayon sa ating bahay. Kung kubo lang naman po ang ating nasa size din po yung ating pintuan. Yung kasya lang po sa ating bahay na ating kubo. Yun po ang paglalagay ng pintuan. Ang pintuan po ay ito po ay pinaka-importante po sa ating tahanan. Bakit po? Dito po, una pong inaano po yung ating pagbungad po ng ating bahay na napakaganda. Kailangan din po ang pintuan na ang kulay po ay naaayon po sa inyong gusto. At naaayon po din sa kulay ng inyong bahay para po magandang tingnan at maganda po sa paningin ng nakakakita. Iyon po yung dapat natin gawin. Dahil pag tayo po ay hindi natin gusto yung pintura ng ating pintuan, para pong hindi natin nagugustuhan, ay para pong masama sa loob natin yun. At ito po ang dapat po, ang space po ng ating pintuan, dapat po yung pong pag may bisita po tayo, kailangan po yung bisita may space din po na kalagyan. Kasi po yung bisita po minsan, pagbukas po mismo, nahihiya po sa inyong dapat po may atrasan para po pag sa inyo ng ganyan po ay mas kadalasan sa atin mga Pilipino ang magsabi pong magandang gabi po. Kailangan po nila ay ang iba po dito po muna sa may medyo tago-tago parang nahihiya. Lalong-lalo na po sa may mga kailangan na importante sa inyo. Ganyan po ang mga niyan. Dapat po may space, may po yung pintuan natin. Hindi po pag pintuanan yung pintuan po wala man lang pong space, napakapangit po. Kailangan po may space ng kaunti, kahit kaunti lang po pwede na yun. Ang pangalawa po ay atin na naman pong pangalawa ay ito po rin ay hindi dapat itapat sa gate ang ating pintuan. Bawal pong itapat sa gate ang ating pintuan. Halimbawa po ang gate natin ay nasa straight po. Ibig ko pong sabihin napaka-straight po ng ng gate na papunta sa inyong pintuan. Yun po ay dapat lagyan natin na man lang taplis natin o ipaano natin yung pangalan nun sa Tagalog, yung mamali natin para po hindi ma-straight. Halimbawa po kung ganun. Okay po yung natin, yung gate natin, lagyan natin na hindi po yung pakurbada po, parang hagdanan din po yung prang gate. Minsan po kasi ang bahay natin napakalayo, ang laki ng gate, halimbawa mansion, napakalayo ng gate. Kailangan pong hindi natin yan i-straight po sa daanan. Kailangan po lagyan natin ng kaunti pong yung ating pinaka-main door. Diba po? At hindi din po pwedeng itatapat yun sa mga hagdanan. Ang yung natin, yung pintuan natin, hindi rin po yung pwedeng ilagay natin sa hagdanan. Tapat. Kasi po pag itinapat natin sa hagdanan, napaka
ano po sa punsoy, napakamali po sa punsoy. Kaya po mga naniniwala sa punsoy, agad-agad pong mapapansin yun. Ay napakahirap po ng hagdanan ng pintuan na laging napapansin. Bakit ang pintuan ay nasa tapat ng hagdanan? Dapat po hindi po sila magkatapat. Kailangan po may topless. Okay, may sabi nga niyan, hindi natin itatapat sa ating hagdanan ang pintuan. Yun po napakabawal. At ito pa po rin pangatlo, ay ang hindi po natin, pinaka sa punsoy, ang pintuan ng pintuan. Halimbawa yung yung pintuan, pinaka main door natin, yung pintuan. Tapos yung natin po, yung back door natin at saka yung main door ay magkaisa lang po, yung parang magkaharap lang po, parang lusutan lang po. Straight lang po yung pagkalagay. Halimbawa po, papunta na po tayo ng pintuan, na ito po, pasok na tayo ng pintuan, agad-agad po nakita natin na straight po ito talaga yung paglabas natin. Iyon po ay napaka number 1 na bawal, na napaka po sa ating mga kasabihan, napaka lusot-lusot na sabi. Bakit ganun ang pagkagawa? Yung lusutan po. Kailangan po, kung mayroon tayong pag mayroon tayong pintuan na ganun, lagyan natin po ng divider para po hindi makita na lusot-lusot. Divider po ang ihaharang natin para hindi po malusutan dyan sa main door. At kung natin, yung main door at saka yung back door. At isa pa po, yung yung halimbawa po, CR, nakatapat din po sa main door. Hindi din po yung pwede. Yung kwarto po, ng pintuan po ng kwarto, nakatapat po sa main door. Hindi rin po yung pwedeng itapat natin sa main door ang ating mga pintuan sa ating mga kwarto. Halimbawa po, banyo. Yun po, banyo. Hindi rin po natin pwedeng itapat natin yun sa ating pintuan. At pinakaisa po, kung kayo po nasa apartment, kadalasan po sa atin magkaharap ang ating pintuan. Iyon po daw ay nag-aagawan ng swerte. Kailangan po natin kailangan po natin na may pangontra nun. Lagyan natin ng pangontra. Kaya kailangan unahan muna sila na malagyan mo po yun ng mga pampaswerte sa inyo pong hagdanan, bitinan nyo na po ng mga pangontra. Kasi po kadalasan po talaga sa mga apartment ganyan, hindi man lang po pinagpapataplis. Kasi po halimbawa, yung apartment po talaga ay kaharap-harap kasi bilang po yung kwarto. Dito bilang. Halimbawa may side by side po kayo, yung pong magkaano po yung apartment nyo, kabilaan. Kailangan pong wag na itapat natin yan dyan. Pintuan din po ng ng bintana. Bawal din po yung bintana na itapat sa ating main door.